Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys ay andito ulit tayo. Dito muna tayo mag-video-video ngayon guys. Pumupula na yung aking mga agavoides ngayon. Nagda-dark na sila guys. Dahil palamig na ng palamig. So ito yung hitsura nila kapag winter stress. So dito tayo mag-start. Ito nga pala si lipstick. Yung lipstick ko na mabagal tumubo. Tatlo to sila guys. Meron ako ditong isa. Ayan o. Lipstick din to. Yung malaki din sa likod. Lipstick din. Tapos ito yung pinakamaliit ko na lipstick na napakabagal lumaki. Yan. Pero maganda naman siya. Diba? Maganda yung dahon niya guys. Patayo. So, sa buong taon, patayo talaga yung dahon niya. Tapos, etong sa likod, si Super Clone yata to. Si Red Super Clone. Ito rin, mabagal din lumaki. So, nabili ko siya noong July 9, 2021. So, ilang taon na ganito pa rin siya. Ayan. Mabagal siyang lumaki, guys. At wala pa akong naipropagate nito. So, baka next year ay i-headcut ko to. Para mayroon akong baby nito. Tapos, ito naman si walang pangalan. So, yung iba dito ay walang pangalan. Ayan. Maganda yung kulay niya. Kaya lang wala siyang pangalan. Diba? Maganda yung kulay niya, guys. Mistisa. Si Mistisa. And then, itong sa likod, si ano to? Old Egg. Meron na to siyang baby. Tinanggal ko at tinanim ko sa isang pot na plastic. So, ito siya yung mother plant. So, meron na akong isang na i-propagate nito. Ang aking Old Egg. So, yung dahon niya sa baba is medyo manipis pa. Hindi pa siya bumalik talaga sa dati na katulad noon na chubby-chubby yung dahon niya. Ngayon ay medyo pumayat siya kasi nga hindi pa siya totally recover mula nung niripat ko dito. Ayan. Tinransfer ko kasi siya dito sa pot na to. Tapos, ito naman ang aking toti na mayroong mga sunburn sa dahon. Nagkasakit. Ayan guys, oh. Mga sunburn. So, every year na lang talaga guys, nagkakasakit itong aking toti. Yan. Pero yung bagong dahon niya sa gitna ay flawless ulit. So, sana next year hindi na siya magkasakit guys. Lagi na lang siyang nagkakaroon ng mga ganito sa dahon. Ito. Ayan. Medyo sakitin yung aking toti. Tapos, ito naman si Red Edge. Ayan, si Red Edge. Ang ganda ng dahon niya sa dulo. Yan, yung dulo ng dahon niya, napakaganda. Napakatulis. Yan, ang aking Red Edge. Malaki na siya ngayon guys, compare nung bago siyang bili. Yan, 2 taon na to siya sa akin. Tapos, ito namang nasa likod ay itong dalawa ay si Roca. Ayan yung aking dalawang Roca. Malaki tsaka maliit. Flawless din yung dahon nila. Ang ganda. Yung sa gitna, flawless na flawless. Ito naman, ayan oh, nagkakaroon siya ng mga freckles. Mistisa rin. Ayan, di ba? Ang ganda. Yan yung aking Roca. At meron siyang palabas na bulaklak. So yung mga ko ngayon, may mga palabas na bulaklak. Yung mga succulents ko. Siguro dahil mainit dito sa loob. Kaya ayan, nagpo-produce sila ng bulaklak.
Tapos, ito naman ang aking Blue Dragon. Malapad yung dahon ni Blue Dragon. Yun. Si Blue Dragon. Hindi pa siya masyadong kumulay. Ang aking Blue Dragon. And then, ito naman si lipstick ulit. Ayan. Si yellow lipstick. So, tinatawag ko siyang yellow lipstick kasi yellow siya, guys. Ayan, maganda yung kulay niya. Tapos, yung pinakamalaking lipstick ko nandito sa likod. Ayan. Meron na siyang baby. Laki na siya. At meron din siyang palabas na bulaklak. Ayan, sa gitna. Tapos yung aking ebony, diba? Ayan. Malaking ebony ko. Tapos meron din ako ditong isa pang ebony. Yan. Tapos meron to siyang kasama. Yung isang kasama niya ay nagkasakit. Nabulok yung ugat. Ayan, eto. Na hanggang ngayon wala pa siyang bagong ugat, guys. Ayan, wala pa siyang bagong ugat. So ayan, nandyan muna siya. Nakapatong lang siya, guys. Katulad nitong aking wild colorata. Nakapatong lang din. At meron na siyang ugat, oh, na puti. Ayan, oh. Ayan yung bagong ugat niya na puti. So, hindi ko pa siya maitanim kasi wala na akong lupa para sa mga succulents ko. So, pansamantala dyan muna siya. Tapos, ito naman yung aking auume. Malaki na siya, guys. Yan, ang ganda din ng dahon nito. Gustong gusto ko rin to siya. At hindi pa rin ako nakapag-propagate nito. Ang ganda ng dahon niya. Gustong gusto ko to siya. Lalo na pag na-stress siya. Ang ganda ng kulay. Pati yung dahon niya sa dulo. Oh. Yan yung aking auume. And ito rin ay ebony na naman. Ayan. Malaki na siya, guys. Itong ebony na to. Ayan yung aking ebony. Tapos ito naman si pink honey. Meron ako nitong isa na honey pink. Baliktad naman yung pangalan. Yung honey pink ko ay namatay. Tapos ito si pink honey. So meron ako napansin kanina dito na mayroon siyang baby sa ilalim mo. Ang liit ito. So nag-pink na siya. Ang aking pink honey. Yan yung kanyang kulay ngayon. Kapag summer, nag-green lang siya. Ganito yung kulay niya. Yan. Si pink honey. Tapos ito is si Mexican Colorata Cross Ebony. Yan yung aking Mexican Colorata Cross Ebony. So wala akong Mexican Colorata. Ang meron lang ako ay Colorata Tapalpa, tsaka yung isa, Colorata Braditi-I, and Wild Colorata. Tapos, Colorata lang. So, naghanap ako ngayon ng Mexican Colorata. Ayan. Si Mexican Colorata Cross Ebony. Crossbreed siya. Tapos, ito naman ay si Yellow Ebony. Malaki na siya, guys. Pero hindi ko pa rin siya nakitang naging yellow. Yan. Medyo nag-o-orange siya ng konti. Pero yung talagang katulad nito, parang dilaw siya tingnan. Hindi pa. Nag-o-orange lang siya ng napaka-konti lang. Tapos, ito naman si Rose Garnet. 3 heads na siya. Dati is, ano lang to siya, 2 heads lang to siya. Ito, at saka ito. Tapos ngayon, mayroon na namang isang baby na lumabas. Ang aking Rose Garnet. Tapos, ito naman, si Roca ulit. Ayan, 3 yung Roca ko. Ayan, meron din ako ditong isang Roca.
Maganda yung kulay, guys. Pulang-pula siya. So, ito siya kahit summer, mapula pa rin yung dahon niya sa dulo. Hindi naman siya ganito ka kulay during summer, pero meron pa rin natitirang pula sa kanya during summertime. And ito naman yung marami ko nang na-propagate. Ayan, si Red King Ebony ko at meron siyang isang baby. Ayan, palaki na siya ng palaki. Ang aking Red King Ebony. Tapos, ito naman si Romeo. Ito guys, dalawa to siya. So, siguro yung isa nandito lang. Hindi ko pa mahanap. Malaki na siya guys. Yan. Malaki din yung pot na pinagtaniman ko sa kanya. So, ito riripat ko lang din ito. Kasi malaki na siya. So, nilagay ko siya sa mas malaking pot. Tapos, ito si Pink Champagne. Ayan. Ang aking Pink Champagne na hindi pink. Tapos, ito naman si Charlotte. Ayan. Parang pumayat ng pumayat yung aking Pink Champagne at saka Charlotte. Ayan. Numinipis yung dahon niya, guys. Tapos ito, nakita nyo na to si Tipi. Yan. Nagpipink na rin si Tipi. Tapos ito, no name to siya. Ayan, meron na naman siyang bulaklak. So, nga pala ako neto. Nag-seeds propagation nga pala ako neto. So, mayroong nabuhay nandito. Maliit pa guys. Saan na ba yun? Nandito lang siya guys. Ito. Ito sila. Ayan. Yan lang yung nabuhay. Dalawa. So, ebony yung pinag-crossbreed ko neto. Ayan. Tapos, ito naman ay si Charlotte. Ayan. Ito yung isa kong Charlotte na malaki na. Yan, kumukulay na. Yung kalahati lang yung kumukulay. Hindi ko alam bakit. Dito lang yung kumukulay. Dito hindi masyado. So, ikutin na lang natin. Para dito naman yung mainitan. Dito banda. Ayan. Tapos tabingi na yung dahon niya guys. Kung saan kasi yung sikat ng araw, doon sila nakaharap. Kaya kapag winter dito sa amin, iniikot-ikot ko sila para yung rosette nila ay hindi tumagilid. Katulad nito. Ayan o. Kung nakita ninyo, 'di ba? Tagilid. So iniikot-ikot ko siya. Ito nga pala si Monroe. Dito ako kumuha ng mga propagation ng aking mga Monroe. Ayan, malaki na yung aking mother plant na Monroe. Napakalaki nito, guys. Ayan oh. So ito siya matagal na to. Na to siya? 4 years na sa akin. 4 years old na to. Ayun lang, guys. Yung mga nandito sa ibabaw. Yan. At malaki na rin ang aking Crispit Beauty dito. Yan. Si Crispit Beauty. Si Crispit Beauty guys, maano lang siya. Madali lang siyang alagaan. Kahit summer, hindi siya alagain. So kapag yung dahon niya ay soft na, saka mo na siya diligan. So, wag niyong diligan ng diligan, lalo na sa summer. So, kapag soft na yung dahon, pag ginawakan ko yung dahon, ay malambot na, saka ko na siya dinidiligan. Kahit yung ibang mga succulents ko, ganun din. Tinitingnan ko muna yung sura ng dahon or hinahawakan ko para maano ko talaga na kung kailangan niya ng tubig. So, during summertime, kapag nagdilig ako sa kanila, napakakunti lang talaga. Yung tipong kinabukasan tuyo na sila. Kasi ayaw nilang nababad sila sa matagal na moist. Itong mga ganitong variety ng succulents. So, hindi ako madalas nagdidilig sa kanila ng summer. Kaya ko sila nilagay dito at hindi ko talaga sila inuwi. Kasi kapag nasa bahay sila, madalas ko silang napapansin. At syempre, kapag tingin ko kailangan nila ng tubig, ayun, mabilis din ako magdilig. So kapag mahilig kang magdilig, medyo mag-ingat-ingat sa ganitong variety. So
Yun lang. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!